Mga kababayan, ngayong araw po ng Webes, June 4 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest sa weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago po natin simulan, mag-short prayer po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinaglob mo sa bawat isa ngayong araw po ng Webes. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang low pressure area po na ating minomonitor na nasa labas ng ating PAR, from low chance ay naging medium chance na po ang kategorya nito para maging tropical depression. Titignan po natin kung ito'y palalakasin pa ba ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod po na mga oras o mga araw at kung kailan po ito papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Baka makakalimutan ho ninyo, huwag nyo kakalimutan muna na i-like, i-share at subscribe ang ating channel for more weather updates. Maraming salamat. So ito na po, ang lokasyon po ngayon ng low pressure area ay meron pong 600 kilometers west of Bacnotan, La Union. Bagamat ito po ay nasa medium chance pa ang kategorya para maging tropical depression, itinuturing po natin itong banta para sa magiging susunod nga po na bagyo, no? O yung bagyong susunod ngayon pong buwan po ng June. Ngayon, alamin muna natin yung pinakalagay ng ating panahon, yung ating pinaka main weather system na nagpapaulan o nagbibigay ng sama ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. So tinatawag po natin na forecast weather condition. So alamin po natin sa parte po muna tayo ng Luzon dito po sa Metro Manila. Ang lagay po ng panahon dyan, no? Ang area po ng Metro Manila, Pangasinan, Zambales, kasama po ang Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kasama po ang Palawan. Asahan po natin yung mga area na yan ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa tinatawag natin na southwest monsoon. Kasama rin po dyan ang Cagayan Valley, Cordillera, dares po ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Yan po ay dahil sa tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. And dahil nga po officially na inanunsyo na po ng Pag-asa, no, na ito nga pong habagat o southwest monsoon ay makaka-apekto mostly yan po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Mas mataas na ang tsansa sa paglawak ng sirkulasyon ng habagat, no, dyan sa kanlurang bahagi. Ang ilang bahagi po ng Metro Manila, Western Visayas at dito po sa kanlurang bahagi ng Mindanao ay mapapadalas na po ang mga pag-ulan sa hapon. Alam nyo, ito po yung sinasabi natin na pagsisimula ng habagat na nasa medyo malakas na siya na hangin, no, o yung nasa malakas na kategorya ang habagat. Kasi meron po tayong habagat na mahina which is ito pong southwesterly wind flow. Biglaan po itong lumakas sa pagiging peak niya o habagat na ho talaga. Sa parte naman ho tayo ng Visayas, ganyan din po sa Western Visayas, sa Minegros, sa Panay, cloudy skies ang aasahan na meron pong scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa tinatawag natin na habagat at mga localized thunderstorms. Central at Eastern Visayas po, partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorms po ang aasahan sa mga area ho na yan dahil po sa tinatawag natin na mga localized thunderstorms. Sa parte naman po ng Mindanao, ang lagay po ng panahon dyan, no? Ito po, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms dahil pa rin po sa tinatawag po natin na epekto ng habagat. So yung mga ibang lugar ho na hindi ko nabanggit, sa parte o nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, mapapadalas na mga pag-ulan tuwing hapon at minsan inaabot ito hanggang sa gabi dahil po sa epekto ng tinatawag po natin na habagat o southwest monsoon. Ngayon po, no, dito po tayo magpo-focus sa tinatawag natin na panibagong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And upon checking po sa ating pinaka-update, ito pong low pressure area na ito ay pinapalakas po ngayon ng habagat o southwest monsoon dyan po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So ngayon ang tinatanong sa atin kung ang chance pa nito ay madedevelop bilang panibagong bagyo. Actually ito po, no, ang tatawagin po natin na panibagong bagyo sa mabubuo ngayong June po, no, ay tatawagin pong bagyong Esther. Ang bagyong Esther po ay inaasahan po na magiging pang-limang bagyo po, no? At alam naman natin, yung Doming is hindi nag-landfall sa ating Philippine Area of Responsibility, pero ito pong Esther, may chance na mag-landfall sa kanlurang bahagi po ng ating
bansa, dyan, especially dyan po sa may kanlurang bahagi po ng Luzon. Ngayon po, kung makikita ho ninyo sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, ito pong banta ng bagyong Esther dyan po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa ay nakikitang madedevelop at dadaan po sa kanlurang bahagi ng ating Luzon. Bagamat sa ngayon, hindi pa naman ito nakikita na magiging banta po ng malakas na bagyo, still itinuturing po natin ito na threat para sa susunod na bagyo. Ngayon, kahit hindi po nakikita magiging typhoon ito o magiging super typhoon, inaasahan na magkakaroon po ng tinatawag natin na rapid intensification. So pag sinabi natin rapid intensification, lagi ko po sinasabi at pinapaunawa sa atin mga kababayan, ito po yung mabilisang paglakas po ng sama ng panahon, low pressure area or mga bagyo. Ngayon naman, ulitin natin ha, sa tropical cyclone threat potential, ito po yung ating pinakasusundan. Sa pagitan po ito ng ngayong June 4 po hanggang sa June 7, develop na bilang medium chance sa kategorya ang low pressure area. Pagdating naman po ng week to June 8 hanggang sa June 14, ito po nga tinatawag natin na low pressure area ay tataas pa dyan po sa may extreme northern Luzon, and another na low pressure area ang madedevelop dyan po sa may kanlurang bahagi. Ngayon, napapadalas na po ang development ng mga low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang pinakadahilan po sa mabilisan at madalas na napag-develop po ng low pressure area ngayon ay dahil po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. So ito po, no, meron tayo ngayon tinatawag na heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. So pakinggan ho ninyo. Meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan na aasahan po sa may Zambales, kasama po ang Pangasinan, Bataan, Tarlac at ilang bahagi po ng Pampanga. Kasama naman po natin ang aasahan natin bukas po ng hapon hanggang sa gabi ang 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan po sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at sa may Tarlac. Friday po hanggang sa Sabado ng hapon, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Yan po sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Yang mga lugar ho na binanggit ko, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Bagamat ito po yung pagsisimula ng tag-ulan, hindi ibig sabihin puro bagyo din ang magiging kasunod. Kahit wala pong ma-develop na bagyo o mga low pressure area sa mga susunod na mga linggo, still magpapaulan pa rin po ang habagat o southwest monsoon. At mas mapapadalas na po yan tuwing hapon at minsan inaabot po sa gabi. Pero wag po kayong mag-alala dahil ang habagat o southwest monsoon merong tinatawag na monsoon break. So ang ibig sabihin ho ng monsoon break pansamantalang paghina po ng habagat o wala masyadong magiging epekto. Meaning to say, pag naka-monsoon break po tayo, makakaranas tayo ng magandang panahon sa umaga, sa tanghali at yung mga pag-uulan o cloudy skies mararanasan na lamang po sa bandang hapon. Pero ipapaalala ko, pag naka-monsoon break po tayo, hindi po ito masyadong matagal na sa 1 linggo hanggang 2 linggo lamang po yan. Pagamat ngayon pong June, inaasahan po na 1 hanggang sa 2 bagyo po ang madedevelop, ang mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi pa natin ma-monitor kung magiging typhoon o magiging super typhoon ang panibagong bagyong mabubuo. So tatawagin pong bagyong Esther ang bagyong mabubuo kapag na-develop na yung sinasabi natin na low pressure area. At hindi natin may i-consider kung malakas ba ang panibagong bagyong mabubuo na tatawaging Esther sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, ang gagawin ho natin, no, para lagi ho kayong mag-monitor o updated sa lagi ng ating panahon, huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe kay Kuya Francis. Ngayon din po mga kababayan ko, kinakailangan din po na i-double check natin ng ating mga kabahayan ang mga low-lying areas sa mga crowded places, yung mga basura, i-double check nyo ho na linisin para hindi po magkaroon ng mga biglaang pagbabaha, lalo na ho sa bandang hapon. Yung mga bubong natin, mga pagkain, mga siplak, mga go bags, i-ready po natin yan dahil napaka-importante na ngayon pong pagsisimulan ang tag-ulan, meron tayong panlaban. Alam niyo ho mga kababayan, yan lang naman yung ating kailangan is magtulungan tayo at dapat lagi tayong updated sa lagi ng ating panahon.
So dito ko po muna tatapusin ang ating short update sa lagay ng ating panahon, and please huwag niyong kakalimutan na i-share yung ating update. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.